Secretary Claire Castro, the Palace Press Officer. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Para sa mas bukas at maayos na pamamahala, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kongreso na gawing prioridad ang 4 na legislative measures. Alinsunod sa hangarin ni Pangulong Marcos Jr. na magkaroon ng bukas at inklusibong pamamahala, ipinag-utos ng Pangulo sa Kongreso na gawing prioridad ang Anti-Dynasty Bill at Party List System Reform Act. Kasama rin dito ang Independent People's Commission Act at ang Citizen Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o ang KADENA Act. Sa ginanap na pangalawang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting sa Malacanang noong Martes, binigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan ng napag-aralan ng Kongreso ang 4 na mga legislative measures. Ayon sa Pangulo, sa pagbabalangkas ng batas, mahalagang malaman ang definisyon ng dynasty sa Anti-Dynasty Bill at ang marginalized sector sa party list system reform upang maisulong ang mga ito. Sang-ayon naman sa Pangulo sa pagsulong sa Independent People's Commission Act na tinawag niyang powerful body na siyang mag-iimbestiga sa lahat ng mga illegal infrastructure projects sa bansa. Sa kabila nito, nananawagan ng Pangulo na siguruhing hindi ito magagamit sa pamumulitika. Wala ring makitang mali ang Pangulo sa pagsulong sa KADENA Act na naglalayong matiyak na bukas at responsable ang paggamit ng pera ng bayan. Sa huli, napag-usapan sa LEDAC ang timeline para sa pagpasa ng General Appropriations Bill at ang pagpasa ng enrolled bills para malagdaan ng Pangulo. School-based feeding program ng pamahalaan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinalakas ng Department of Education. Bilang tugon ng DepEd sa programa ni Pangulong Marcos Jr. na maiangat ang antas ng pamumuhay ng mga kabataang mag-aaral. Personal na binisita ni Secretary Sani Angara ang Moonwalk Elementary School sa Las Piñas nitong nakaraang Biyernes. Tiniyak ni Secretary Angara ang maayos na implementasyon ng School-Based Feeding Program o SBFP na naturang paaralan. Namahagi naman ang kalihim ng laptop at tablet sa nasabing kaganapan. Pinangunahan din ni Secretary Angara ang briefing sa pagpapatupad ng SBFP sa paaralan, maging ang pamamahagi ng hot meals at Nutriban sa mga mag-aaral. Nakipagdialogo rin ang kalihim kasama ang kanyang ilang opisyal ng DepEd at mga guro upang pakinggan ang kanilang ulat at hiling sa ahensya. Sa SBFP ay isa lang sa mga programa ni Pangulong Marcos Jr. na naglalayong masiguro at gawing prioridad ang kalagayan ng mga kabataang mag-aaral. Dahil sa puso ng Pangulo, una ang kabataang Pilipino. Maagang pamasko ng Pangulo para sa mga Pilipino. Mas mabilis at mas abot-kaya ang internet. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mas abot-kaya ang internet para sa lahat, nagpapasalamat ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa lahat ng mobile providers kagaya ng Globe, Smart, Dito at iba pa sa pagbibigay ng mas mura at sulit na data promo. Ayon sa datos ngayong 2025, mas mababa ng 17% na ang presyo ng data kumpara noong 2024. Halos 10 piso ang ibinaba sa bawat 10 gigabytes. Ibig sabihin, mas mahaba ang browsing, mas maraming content, mas malinaw na video calls, at mas sulit ang bawat piso. Bunga ito ng Oplan Bantay Signal ng DICT kung saan libo-libong mamamayan ang nagpapadala ng signal test. Dahil dito, mas makakaasa ang taong bayan sa mas mabilis na internet connection sa kanilang mga lugar. Nakabantay din ang DICT kasama ng taong bayan para tulungan ang mga telecommunications companies na pagandahin ang mga serbisyo pa nila. Kaya naman, ituloy lang ang pagpapadala ng signal test. Dahil sa ilalim ng bagong Pilipinas ni Pangulong Marcos Jr., ang bawat isa ay magbabantay para sa mas mabilis na internet connection sa bansa.
Sa konektadong Pinoy, walang iwanan. Walang konektado, lahat ay konektado at mas mabilis ang serbisyo. Ngayong araw ay makakasama natin via Zoom si MMDA Chairman Don Artes na kasalukuyan nasa Paco Pumping Station upang maglagay ng stop log upang maiwasan ang pagbaha sa nasabing lugar. Tatpalakayin din natin ang mga hakbang na ginagawa ng MMDA para ma-decongest ang traffic sa Metro Manila, bunsod ng holiday rush. Magandang araw po, Chairman Don Artes. Magandang araw sa iyo, Yusek Claire, at sa inyong tagapanood. Kasama ko po si Yorme. Magandang umaga po, Mayor Isko Moreno. Good morning po. Magandang umaga daw. Ay, magandang umaga. Mike. For the past 3 weeks, Chairman Artes taking the lead. Of course, kasama rin natin DPWH at saka yung kanilang mga foreign consultant. Nakakaawa kasi Yusek yung mga taga-Paco. Kahit walang ulan nabaha because nasira yung ating floodgates. Mhm. Opo. So, go ahead na po, Sir Don. Don, thank you. Opo. Thank you, Mayor po. Thank you, Mayor. Thank you po sa inyo. Yusek, magandang umaga ulit. So, ito po yung stop log na ikakabit natin, Yusek, temporarily para maiwasan po yung pagbaha dito sa Paco habang ginagawa yung floodgate. Okay. Sir, meron ba akong mensahe dahil medyo marami na po ang namumblema patungkol po sa traffic dahil sa nalalapit po na Kapaskuhan? Opo, sobra po kasi ang volume ng sasakyan. We expect it dahil sa ating pong datos last year ng same week, first week and second week ng December, umaabot po talaga ng 450,000 ang vehicles sa EDSA alone. Yan po ay more than the 250,000 capacity. Pero ginagawa naman po natin ng paraan, may mga adjustments po tayong ginagawa, lalo-lalo na po yung clearing ng mabuhay lanes. It's just that talaga pong sobra yung volume, kaya nga po ini-encourage natin yung ating mga kababayan na gumamit po ng bus carousel at yung pong ating MRT at mga LRTs. Nakipag-coordinate na rin po tayo sa DOTR para i-extend po yung pong biyahe ng MRT at mga LRT at yung pong mga pampublikong transportasyon para po may masakyan ang ating mga kababayan at hindi na sila magdala ng sariling sasakyan. Yung sa nangyari naman po sa Marcos Highway, nagkasabay-sabay po yung sale doon po sa mga malls na outside ng jurisdiction ng MMDA. Kung nyo po matatandaan, pinagbabawal po natin ang mall sale dito po sa Kamaynilaan. So, yun po yung reason. Dahil po dito sa may parking Rizal, may mga nag-mall sale, nagkasabay-sabay po yung paglabas at nabulunan po. Pero kahapon, nagpulong na po tayo sa pangunguna ng MMDA, kasama po ang LGU ng Marikina, Pasig, Quezon City, Cainta at Antipolo. At nag-propose po tayo ng mga mitigating measures para hindi na po maulit. At mamaya po may ocular inspection po tayo today, mamayang hapon, para po tingnan yung aming proposal at para mag-agree po ang lahat po ng mga LGUs na may access po dito po sa Marcos Highway, Yusek Claire. We can get questions from the media. Marisol Halili. Marisol Mali, sorry, GMA7. Chairman Artes, magandang umaga po sa inyo. Si Mariz Umali po ito. Good Chairman, morning. so
yung mga binanggit niyo po kasi na mga immediate solutions, actually ginagawa na rin po yan previously, even prior to the extreme gridlock that was experienced by motorists, especially in Marcos Highway. Pero sa kabila po ng mga ginawa pong mga interventions na ganun, nangyari pa rin po yung 6-hour na matinding gridlock po sa Marcos Highway. At hindi lang naman po sa Marcos Highway nangyayari yan. Nangyayari po siya sa maraming pangunahing mga kalsada. Ano pa po ba ang mga karagdagang solusyon dahil nga po sa matinding volume ng mga sasakyan, hindi naman nadadagdagan yung mga kalsada natin. So, paano po ba mangyayari? Well, yung mga interventions naman po natin ay tuloy-tuloy, like clearing ng mga mabuhay lanes. Yung po sa Marcos Highway, nagkasabay-sabay po meron din po kasing operations ang DPWH regarding sa overweight na mga sasakyan na inirequest na po natin kay SecBeans na magkaroon muna ng moratorium dahil nakakaharang din po at nagiging obstruction sa daan. Ganon din po, hindi po coordinated kasi yung mga truck ban sa mga LGUs po. So kinausap na po natin sila na dapat coordinated kasi ang nangyari po, yung mga naipit po na hindi makapasok sa mga LGUs ay pumarada sa karsada na nagkaroon din po ng pagsisikip. Ganon din po, kinausap din po natin yung mga LGUs regarding mall-wide sale. Dapat po siguro ipagbawal din muna po dahil nagkataon po, pagkasara po ng mall, sabay-sabay po naglabasan na talaga naman pong naging dahilan ng sobrang bigat ng daloy ng traffic. Tapos nung nati-traffic na po, yung pong mga kababayan natin, yung iba nag-counterflow, hindi na po sumusunod sa enforcers na naging ang reason. Kaya na-overwhelm din po yung ating mga enforcers. So, magkakaroon po tayo ng additional deployment ng mga enforcers natin, lalong-lalo na po dito sa Marcos Highway. At nangako naman po yung mga LGUs na tutulungan din po tayo sa pag-enforce po ng traffic rules. Chairman, just to follow up, I understand that you've already responded to the COA report or the COA findings dun sa mismong report na yon. But just for the record, pwede po bang mahingi yung dahilan bakit po meron naman po palang budget na nakalaan for traffic management problems and flood control projects. Pero ano po yung naging dahilan para sa mga delayed project implementation, procurement issues, at nagkaroon pa ng commitment fee na abot sa 37.4 million pesos na kailangan ibalik, no? Dahil nga dun sa na-incur ninyo na from 2018 to 2024 na hindi nagamit or hindi nagamit yung mga budget na yan para sa mga proyekto sa tamang oras, kaya kailangan i-commit ulit yung budget na yon. Ano yung yan pong project na yan ay yung Metro Manila Flood Management Project na funded po ng World Bank. Yan po pertains to minimization ng solid waste sa ating waterways. Inabot po kasi yan ng pandemic. Nasabi nyo nga po na ang period na covered niyan ay 2018 to 2024. So yung bulk po ng delay niyan happened because of the pandemic. Pero sa ngayon po nakaka-catch up na po tayo. In fact, satisfactory po ang rating na ibinigay sa atin ng World Bank. In fact, about a week or two ago, nag-meeting po kami ng mission ng World Bank. At wrapping up na po tayo. At we can assure the public na inayos na po natin yan, nakaka-catch up na po tayo, at magagamit po ng tama yung pondo for the purpose intended. Sorry, one last. Merong 1.028 billion pesos na hindi nagamit noong 2024. Sayang kasi dahil supposedly para sa mga pang-traffic management yan. Ngayon, ang tindi-tindi ng mga na traffic na dinaranas natin, pero may budget pala na ganun kalaki. Hindi po lahat yan sa traffic. Ang bulk po niyan ay sa flood management po. Okay. So, okay. Next question, Eden Santos, Net 25.
Chairman, good morning po. Bakit po yung mga mall owner ang parang sinisisi natin sa matinding traffic dahil sa kanilang mga mall sale? Lalo naman po natin na sa mga ganitong season lang sila nakakabawi sa kanilang operation expenses sa buong taon. At kung magpapatupad po tayo ng pagbabawal sa mall sale ng mga mall owners po, paano natin ito gagawin para po sumunod sila? Una po, hindi naman po natin sinisisi ang mga mall owner. Ang sinasabi lang po natin, pinakikiusapan po natin sila na kung maaari ay huwag po mag-mall-wide sale dahil nga po nagkakos po talaga ng sobrang bigat na daloy ng traffic na na-experience po natin last Saturday dahil may mga malls po outside of NCR na along Marcos Highway na nag-mall-wide sale po. At nakita naman natin yung epekto. So yan po ay pakiusap natin sa mga mall owners na kanilang naman pong tinutugunan dahil alam din naman po nila na sobra po yung nagiging pagbigat ng daloy ng traffic pag meron pong mall-wide sale. So hindi naman po natin sinisisi. At kung yung sa commerce naman, hindi naman po natin pinagbabawal yung sale per se, per store. Ang pinagbabawal lang natin ay yung mall-wide sale na kabuuan po ng mall ay lahat po ng stores ay may sale. So hindi naman po yan nakaka-restrain ng trade. So at nag-agree po sila dyan dahil pag sobra rin po ang traffic, nawawala po yung foot traffic sa kanilang mga malls, ay nadi-discourage din po pag pumunta yung mga mamimili at nakakabawas din po sa sales nila. So hindi naman po natin sila sinisisi. Okay. Pero dun po sa sale kasi po rin ang hinihintay ng ating mga kababayan, ano, para makapamili po sila ng mas marami-rami dun sa kanilang budget, lalo na po kung 500 pesos lang para sa kanilang Noche Buena. Kung ibabawal po natin yung sale, baka hindi na rin sila makabili ng mas marami-rami. Again, uulitin ko po, hindi po namin pinagbabawal or pinakikiusap na ipagbawal yung sale. Ang sinasabi lang po namin, huwag sabay-sabay na buong mall ay sale. So, on a per store basis, pwede pa rin pong mag-sale. Thank you. Any more questions? Tristan Nodalo, Newswatch PH. Hi, good morning, Chairman Artes. Sir, allow me to shift to a different topic lang po. Na-announce na po or nasabi ng DPWH at DOTR that they are planning to resume or at least simulan na po yung EDSA rehab sa 2026. May timeline na po bang wino-work out din yung MMDA? And na-address na po ba yung mga problema na na-encounter in the past na di kaya po na-suspend yung pagre-rehab ng EDSA? And this time, next year, kaya na po ba talagang masimulan ito? Well, magpupulong po kami to finalize sa, I think, December 17. Last week, nag-meet po kami ng DOTR, Sec Banoy, at si Sec Beans para nga po planchahin yung details at yung mga naging problema at issues na encounter noong nakaraan na nila na i-rehab ang EDSA ay sa tingin ko naman ay na-address namin. So, i-announce po namin yung detalye sa December 17 po. I think we have one more question from Let Narciso, DCRH. Chairman, balikan ko lang po ulit yung traffic. Kasi yung mga motorista nagrereklamo rin po na maging sa mga skyway ay traffic. So parang nagbabayad sila ng mahal tapos para sana makaiwas sa traffic. Pero pagdaan nila ng skyway, traffic pa rin. Nakipag-usap na po ba kayo sa mga operator at anong sabi nila? Well, DOTR po ang may jurisdiction dyan. Outside na po ng jurisdiction namin yung TRB at DOTR, particularly yung mga NLEX at SLEX. Pero again, we'll communicate po with DOTR para po ma-address din yung concern kasi nag-spill over din po yan sa major thoroughfares natin pag barado po ang SLEX at NLEX. Okay. That is the last question, Yusek. Thank you. Thank you very much, MMDA Chair Don Artes and also to Mayor Isko Moreno. Maraming salamat po. Thank you.
At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. First question from Let Narciso, DZRH. Good morning, Yusek. Ma'am, may ilang mambabatas po na hindi kontento, gaya ni na Representatives Leila de Lima at Chel Jokno, dun sa pakiusap lang ng Pangulo sa Kongreso na gawing prioridad yung ilang panukalang batas kabilang yung Anti-Political Dynasty Bill at Independent People's Commission. Ang katwiran nila, ma'am, kung sincero ang presidente at talagang gusto niyang maisabatas itong mga ito, bakit hindi sinertify as urgent? Ano pong sagot ng palasyo dito? Unang-una po, ito ay Congress at executive na priority bills. Alam po natin yan at nagbigay na po ng mensahe ang Pangulo na ito ay unahin. At pag-aralang mabuti para maipasa kaagad. Malinaw ang mensahe ng Pangulo. At malinaw din naman po ang sinasabi ng konstitusyon kung kailan lamang po, kailan kailangan mag-certify as urgent ng bill ang Pangulo. Ito ay kung may tinatawag ng public calamity or emergency. So, naaayon naman po sa konstitusyon ang ginagawa ng Pangulo. Hindi naman ibig pong sabihin na hindi sinertify as urgent ang isang bill, ay hindi na po sincero ang Pangulo. Kaya po binigyan niya ng mensahe, malinaw, priority bills po ang 4 na legislative measures. And what motivated the President, ma'am, to finally push for the swift passage of these bills? Naging factor po ba somehow yung galit ng publiko sa mga politiko, sa corruption sa gobyerno? Yung 4 na bills na pinag-uusapan natin. Unang-una po, naiiba na po yung political landscape. Nakikita natin na mayroong mga umaabuso na politiko, may nagpapaikot ng batas. Public demands a fairer system. Ang nais ng Pangulo, mas lumakas ang kapangyarihan ng taumbayan at hindi nang iilama pang abusong politiko. Nais ng Pangulo na ang taumbayan ay makapamili ng liderato ng naaayon sa merito at hindi sa apelido. Next question, Ana Felicia Bajo, GMA News Online. Morning, ma'am. Ma'am, what prompted the president to support the anti-dynasty bill given that when he was still a presidential aspirant, he said that there's nothing wrong with political dynasties? Ma'am, let me just read what he mentioned in January 2022. Why would you make political dynasty illegal? Paano kung yun ang gusto ng tao? The perception is political dynasty is bad, which is not the case. You are targeting a very specific group in society. Ang politika naman is all about performance. If you're worried about dynasties, then take everybody to an election. So ma'am, may we know what changed his mind? Katulad ng sinabi natin kanina, nagbabago ang political landscape. Maraming umaabuso. At tama naman ang Pangulo, ang kapangyarihan ng pagboto ay nasa kamay ng taumbayan. Pero dahil dito may mga naaabuso, nais ng Pangulo na ipabatid sa taumbayan na kayo ay may choice. Choice na naaayon sa merito, hindi lamang dahil pare-pareho ng apelido. Ma'am, quick follow-up lang po. How does the president define dynasty? And what are the provisions does he intend to see in the measure? And confident ba, ma'am, yung Palas na this bill will be pushed in both chambers of Congress given na we know for a fact that some lawmakers actually hail from dynasties? Kaya nga ang bilin ng Pangulo, aralin tong mabuti para maging tama ang definition ng dynasty. Thank you, ma'am. Next question, Tristan Nodalo, Newswatch. Good morning, Yusek. Lumabas din po kamakailan, from former presidential spokesperson Harry Roque, and sabi rin po ng lawyer ni Senator Bato de la Rosa ay may information po sila about an ICC warrant against Senator Ronald de la Rosa. If it truly exists, is the palace prepared to enforce it, and how? Kung meron silang alam, di ipagbigay alam nila sa lahat. Sa ngayon ay wala pa pong kumpirmasyon kung mayroong natanggap na paabiso patungkol sa existing warrant of arrest. Sa ating pagkakaalam, even the ICC could not confirm the issuance of the said warrant of arrest. So, hintayin na lamang po natin kung talaga magkakaroon ng issuance ng warrant of arrest ang ICC.
Okay, but follow-up lang po. This early on, you have Senator Robin Padilla saying publicly giving advice to Senator De La Rosa that he should never surrender to a foreign power. Does Malacanang see this as encouraging to non-cooperation? And ano pong mensahe nyo kay Senator De La Rosa who has been absent rin sa Senate for quite some time? Ang mensaheng ganyan ay nagpapakita lang ng mga taong ayaw sumunod sa batas. Kapag ka po naman may valid warrant of arrest, alam naman natin kung anong dapat gawin. Hindi po dapat ina-advise na magtago at hayaang pulis na lamang ang humanap sa kanila dahil trabaho nila to. Mas magandang ibigay natin na advice ay sumunod sa batas. At kung payo natin kay Senator Bato, hindi po ako ang kanyang lawyer. Next question, Chloe Hofana, Business World. Hi, Yusek. Regarding lang po sa General Appropriations Bill for next year's budget, will the President certify this as urgent given his historically he certified the bill as urgent? Hindi ngayon. Hindi. Ngayon. Hindi. And that's for a fact, Yusek. Dahil patapos naman na sila at sa ating pagkakaalam, bago magpasko ay isusumitin nila yung enrolled copy ng GAB. In other matters, Yusek, yesterday, the peso hit an all-time low of 59.22 against the US dollar, and just this morning, it touched 59.25. Analysts say this is due to a strong US dollar and a weak local confidence. May we get the palace's reaction on this, and what steps is the administration considering to address the currency's continued weakness? Opo, we are working with the BSP and the economic team at bukas po ay magkakaroon po sila ng meeting. So bukas maaari ko po kayo bigyan ng update. Quick follow-up lang po. Does the administration worry that the peso's weakness will further stoke inflation, especially with the holiday season approaching? Tignan po natin, malamang ay matatalakay ito bukas. Next question, Janelle Maribo, UNTV. Magandang umaga po, Yusek. Pinakakasuhan na po si Atong Ang ukol dito sa missing sa Bungeros. Ano po masasabi ng palasyo dito dahil sa mga nakalipas, nagsalita rin po ang Pangulo ukol dito? Ang nais naman lagi ng Pangulo ay dapat kung magsasampa ng kaso, ito'y naaayon sa ebidensya. Ayaw niya po ng agarang pag-iimbestiga tapos walang ebidensya dahil kawawa naman din po ang mga inosenteng tao. Kaya muli, sinasabi natin, hindi katulad ng iba, ang Pangulo po ay nais na puro ebidensya ang gamitin. Hindi madalian. Pero paano natin mayaalis yung pangamba pa rin ng ilan na baka magkaroon ng special treatment dito sa kaso ni Ang? On whose part? Special treatment. DOJ ay Kaya, on the part of the DOJ, meron po silang resolution mismo. Resolution nagpapakita ng prima facie evidence na merong reasonable certainty of conviction. So, nasa kamay na po ito ng korte. So, special treatment for the court? We cannot say that. We cannot speculate on that. thank you. Next question, Eden Santos, Net 25. Yusek, regarding po sa mga kaso ng HIV/AIDS sa Pilipinas, medyo alarming na po yung pagdami. Merong 250,000 Filipinos live with HIV. Meron na po ba tayong update dun sa figures kung ilan po talaga? At ano po yung mga ginagawang hakbang ng gobyerno natin para matugunan po yung sa pangunguna ng DOH yung mga pasyente po na mayroong AIDS sa ating bansa? Opo, nakausap po mismo natin ang pamunuan ng DOH at sinasabi nila based sa UNAIDS 2024 Global HIV Data, may estimate na population po tayo ng 217,700 people living with HIV at with 30,800 annual new cases of HIV infections. So sa ngayon po ay pinapalawak po ng DOH ang testing sa lahat ng mga bukas centers at pinapapasok na rin po sa bawat primary care facility sa pamamagitan ng pagrepaso ng yakap para ito'y maisama itong ating mga kababayan na living with HIV. At ang DOH na rin po ang bumibili ng pre-exposure prophylaxis na nakakatulong sa pagpigil ng paghawa.
Sa bahagi po ng Calabar Zone, mataas po ang mga kaso ng HIV. May we know kung meron pong nabanggit na dahilan ng DOH, bakit po doon nakakapagtala ng mataas na kaso po? Alam naman natin po ang top 3 regions, no? At kung bakit nagiging prevalent or lumalaganap ito. Ang una pa rin po, ang reason ay yung sexual contact. So, siguro mas maganda po talaga na mas malalim na pagbibigay informasyon sa mga publiko ang maaari lang sapitin kapag hindi sila responsable sa kanilang mga aksyon. Follow-up question from Maris Umali, GMA 7. Hi, ma'am. Ma'am, just to follow up on the traffic and COA report. With the COA findings, does the president have any specific directives to hold specific agencies accountable, like, for example, the MMDA and some concerned DPWH offices, to make sure and to ensure that the long-standing inefficiencies will no longer contribute to the worsening traffic situation in Metro Manila? Alam naman din po ng MMDA, alam din po ng DOTR, alam din po ng ating mga ahensya kung ano ang nais ng Pangulo. Dapat lahat ng problema magawa ng solusyon. May mga pagkakataon lang siguro na may mga instances na hindi agad-agad na kayang solusyonan. Especially pagka yung patungkol sa traffic, pag itong klaseng season. Pero ginagawan po ng paraan, katulad ng sinabi po ni MMDA Chair Don Artes. Pero ma'am, yung sa mismong inefficiency in the procurement of materials, equipment, tapos yung mismong delays in the project, yun po kasi yung naging problema eh. Kaya parang may mga budget na hindi nagamit. Well, sinabi niya for flood control yun, but still, it's for a project na dapat nagbenepisyo ang mga mamamayan pero hindi nagamit. Tapos yung iba nasosoli sa National Treasury when in fact there's actually a fund that is supposedly intended for those projects. Yes, opo, tama yan. Kaya po, tinututukan na rin po ng DPWH yung mga patungkol po dyan para po maiwasan ang ganyang klaseng delay. At ang delay po kasi alam natin ito ay hindi magandang epekto ng serbisyo para sa taong bayan. So tututukan po ito ng DPWH at ng MMDA at yun din po naman ang utos ng Pangulo. Thank you, ma'am. Next question, follow-up question from Alexis Romero, Philippine Star. Yusek, actually it's about the party list reform, no? Kasi na-mention nyo kanina, the president wants the abuses addressed and the political landscape has changed. But it's in relation to the dynasties. Now, ano po bang mga thoughts na ating Pangulo hinggil sa present party list system ngayon? The general rule, the general idea na meron ng party list. Pero sabi nga natin, kung ano man yung bill na yan, aaralin ng Pangulo. Mahirap po kasi magbigay ng opinion ngayon, but ang nasa paningin ng Pangulo ay kung ano ba ang sinasabi patungkol sa dynasty. Mga magkakamag-anak na nasa politika. At sa ngayon po ay lahat po ng mga previous bills na hindi naman napasa, i-calculate po ito at aaralin po na mabuti. Ano po kaya yung mga particular concerns ng Pangulo hinggil sa kasalukuyang party list system kaya nagtulak sa kanya na hingiin sa Kongreso na i-prioritize yung reforms doon sa party list law? Marami kasi talaga umaabuso. Instead na marginalized sector ang talagang na iboboto, nagagamit na ibang mga abusong politiko. Salamat po. Next question, Sam Medinilla, Business Mirror. Ay, good morning, ma'am. Under po dun sa EO 107 na nirelease recently ni President Marcos, may TWG raw na i-create para i-review yung base pay and allowance increases ng mga MUPs. Nakalagay po doon na para raw po maging sustainable. Napag-usapan po ba ito doon sa sa LEDAC meeting kahapon at saka yung proposed na MUP pension reform na earlier na shelf ng economic managers this year po? Hindi po siya napag-usapan kahapon pero ito po ay parte na po noong nakaraang Kongreso, 19th Congress. At ipinupush din po ito ng Pangulo.
Tapos last na lang po, yung proposed na increase po dun sa base pay increase tsaka yung sa allowance po, magkano po kaya yung gagastusin ng government for that starting next year at tsaka saan po kukunin yung funding? Kung saan kukunin, sabi po ng DOF at ng OES at DBM, ito po ay meron na po na nakalaan para sa 2026 budget. Bali magkano po kaya? Sa ngayon po, wala tayong pinaka-details kung magkano, pero nakalaan po ito. Ay hihingin ko po ang pinaka-detalye kung magkano sa kanila. I-clarify ko lang kasi 'di ba na recently lang po na mention ni President tong increase na to. Pero yung parang yung deliberations po doon sa 2026 budget, parang nagdaan na rin po siya. Nasa final phases na po ngayon. So paano po siya na-include doon sa Kasi po yun ang nais ng Pangulo even before. So talaga po na pinalano po ito. Thank you po. Next question, Marisol Halili, TV5. Magandang umaga po, Yusek. Yusek, may we have your thoughts about the new travel request of Congressman Pulong Duterte? So he requested na makapag-travel for 2 months in 17 countries. Your thoughts on that? Nais niya biyahe. May pera siya. Gawin niya yung pera niya, sabi niya. 17 countries? Di, nasa kanya po yun. At kailangan din siguro malaman ng constituents niya na siya ay nasa ibang bansa at nasa bakasyon ng halos more than 2 months. So wala tayong masasabi kung yan ang nais niya. But since it's a personal travel, he is not required to report to his constituent. Ganun po ba yun? Do you find this concerning in a way? Dapat malaman ng mga constituents niya dahil more than 2 months siya mawawala. Kahit na hindi po siya official travel. Kahit hindi siya official travel. Kasi lahat ng public servant dapat nagsisilbi sa bayan. At kung magbabakasyon ng mahigit 2 buwan, hindi natin alam kung paano niya i-explain ito sa kanyang constituents. Well, anyway, meron siya. Alam niya naman po ang kanyang ginagawa. Thank you, Yusek. Follow-up question from Chloe Ofana, Business World. Yusek, pasensya na. Ibang topic po. May we just get the palace's reaction on the 3-month high unemployment rate po, which is weird kasi po ngayong holiday season dapat mas mataas po ang employment rate pero nakikita po natin na bumaba po siya hitting 3-month high. Sa ngayon, hihingin po natin ang opinion ng DOLE. Wala pa po sa atin na ibigay na anumang update tungkol dyan. Okay. Next question, Ivy Reyes, Billionaire. Hi ma'am, good morning. Ma'am, with the President prioritizing the Independent People's Commission Act, does the ICI still have the President's confidence? Yes, still. Wala pa naman po yung batas eh. At tiwala po ang Pangulo sa mga ginagawa po ng ICI. So kahit po na-mention na po ni Ombudsman Boying Remulla na posibleng ma-dissolve at kahit na sinabi ni former Commissioner Rogelio Babe Singson na walang pangil yung ICI, Malacanang still confident? Walang pangil in a way dahil walang contempt powers. Yes po, in the budget issues before. May budget na po. Nasa kanila po yung budget. At yung printer, even before may photocopier, heavy duty. Hindi lang po siguro napansin ni ating mahal na Secretary Babe Singson. Well, anyway, walang pangil. Hindi po naman ito gagawin ng ating Pangulo kung walang pangil. Yes, oo, wala silang contempt powers because katulad na sinabi natin, hindi ito ang purpose na isinagawa itong Independent Fact-Finding Commission, kundi mag-gather lamang ng mga documents, data, evidence, na maitutulong kapag nais na isampa ang isang kaso sa DOJ o sa Ombudsman. At marami na po ang nasampahan, marami na rin po ang na-freeze ang assets, so hindi po natin masasabi na walang naging pangil ang ICI. Next question, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning. Doon sa Independent People's Commission na gustong i-prioritize ni Pangulo, di ba natin nakikita na baka magkaroon ng duplication, redundancy since meron naman tayong ombudsman? And ano ba pagkakaiba nito doon sa function ng ombudsman, Yusek? Actually, napag-usapan yan kahapon at nagbigay ng opinion ng ating Pangulo
Natignan lamang kung hindi magkakaroon ng duplication of work at especially with the ombudsman. At wag magamit na weapon or ma-weaponize ito sa pamumulitika. At yun ang tingin natin na aaralin mabuti ng ating mga mababatas na hindi magkaroon ng duplication of work or magkaroon ng overlapping ng jurisdiction between this IPC and the Ombudsman. Last question, Kathy Valente, Manila Times. So yes, good morning, Yusek. Yusek, can you confirm reports that Education Secretary Sani Angara and the ICT Secretary Henry Aguda are on their way out? And how's the performance evaluation po ng ating mga cabinet? Denied po dahil kahapon lamang po ay kasama namin sila sa LEDAC meeting at nagbigay din po sila ng kanilang mga proyekto sa private meeting with the President. So, we denied. Okay, isa pa ma'am, follow-up lang. What does the President think about the performance of his cabinet this year despite yung sunod-sunod na pagbitiw ng kanyang mga cabinet following yung mga allegations sa corruption related sa flood control? So, paano po marirate ng Pangulong ating cabinet this year? Sa ngayon, nakikita po ng Pangulo na ang kanyang mga cabinet secretaries ay nagtatrabaho. Nakita naman natin, sunod-sunod ang kalamidad, sunod-sunod ang bagyo, pero nandiyan pa rin po at nakakatulong tayo sa ating mga kababayan. So, kontento po ang ating Pangulo sa lahat ng kanyang mga cabinet secretaries at habang nananatili sila dyan, nandiyan pa rin po ang tiwala ng ating Pangulo sa kanila. Pero ma'am, meron bang mga susunod na sisibakin or maalis sa pwesto? Sa ngayon, wala pa sa ating na ibibigay na anumang update. Wala pa po. That is the last question, Yusek. Thank you. Maraming salamat. At bago tayo magtapos, 60 billion excess funds ng PhilHealth na gamit sa health at social service programs ng pamahalaan. Binigyan diin ngayon ng Department of Health na karamihan sa 60 billion pesos excess fund ng PhilHealth ay napakinabangan ng taong bayan. Salungat sa sinasabi ng iilan na gamit ang pondo sa health at social services ng pamahalaan, kagaya na lamang ng Health Emergency Allowance o HEA. Ayon sa report ng DOH noong Martes, umabot halos sa 6 million na healthcare workers ang nakinabang sa nasabing programa ng PhilHealth. Ang HEA ay ibinibigay sa mga healthcare workers na nagsilbi at nagsakripisyo para sa publiko noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic na hindi nabayaran noon. Nagamit din ang pondo para sa iba pang programa, katulad ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patients at ang pagbili ng iba't ibang medical equipment para sa DOH hospitals, LGU hospitals at primary care hospitals or facilities. Malaking bahagi rin dito ay napunta sa 3 DOH health facilities at sa health facilities enhancement programs. Dahil sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., walang pera ng taong bayan ang masasayang. Lahat ay napupunta sa makabuluhang programa na naglalayong maiangat ang kalidad ng pamumuhay, lalo na ang kalusugan ng bawat mamamayan. At sa usapin naman ng kalusugan, muli, zero balance billing. Higit 1 milyong pasyente na ang natulungan sa loob ng 4 na buwan. Bilang bahagi ng kampanya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin pa ang healthcare sa bansa. Umabot na sa higit 1,078,000 patients ang natulungan ng zero balance billing program ng Department of Health. Matapos lamang ng 4 na buwan. Ayon sa pamunuan ng DOH, patuloy ang full implementation ng zero balance billing sa mga DOH hospitals upang tiyakin na lubos ang alagang maibibigay ng programa sa sambayanang Pilipino. Makakaasa ang mga kababayan natin na mananatiling abot kamay ang maayos na kalidad na serbisyo ng mga pampublikong hospital at libre ang pagpapagamot para sa mga lubos na nangangailangan na mga kababayan natin. Tatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.